Hello mga kabady! Welcome back sa aking YouTube channel at ito ay part 2 ng naging live ni Erwin TV. Ang dami ko nabasang comments kanina na Erwin yung pangalan, Edwin ako ng Erwin yan eh! Sorry mga kabady na ano ako nagulat ako sa naging ano niya, sa naging live niya at sa naging pahayag niya batay sa kung ano nakita niya. Edwin ako ng Edwin. Sa thumbnail ko, Erwin naman. Pambihira to. Kaya wag natin patagalin ito mga kabady. Kaya tara, let's go! Linawin mo kasi kung sino ang babae. Hindi pwedeng ganun. No, Ma'am Noah, hindi pwedeng ganun, ha? Saka malinaw at detalyado po ang aking nilabas. And ito ay hindi chismis lamang. Ito ay, Ito ay, totoo. Hindi. Okay, doon tayo sa nabasa niyang comments no na pangalanan kung ano man. Pero ang sabi ni Erwin dito, ang sabi niya ay hindi yan chismis, yan ay ang totoo. So dapat, kung may pinaghahawakan naman talaga kayong totoo, at matapos yung haka-haka na to, kung kayo mismo ang nakakita at kung pinapanindigan yung totoo yan, bakit hindi nyo na lang talaga pangalanan ng may isang tumbok na lang, isang usapan na lang tayo dito sa social media? Kasi, yung mga tao dito na nakasubaybay, hindi nyo pinapangalanan kahit alam nyo kung ano yung totoo at pinapanindigan nyo yan, sa inyo mismo nang galing yan. Bakit hindi nyo na lang panindigan at ipakita ang katotohanan? Kasi, yung mga nakasubaybay dito mga kabady, maraming haka-haka kung sino-sino pang mga pangalan ang dinadrop name nila at nadadamay pa. Kaya hindi nyo masisisi yung ibang tao kung bakit napagsabihan kay Erwin TV na gawa-gawa mo lang yan dahil ikaw mismo nga nagsasabi na hindi chismis yan totoo. Bakit hindi mo ilantad? Bakit hindi mo pangalanan? Ang dami mo pang style para lang mapahaba tong usapan na to. So kung totoo talaga na hindi chismis yung pinagsimulan mo, bakit hindi mo na lang tumbukin? 'Di ba? Hindi yung bigyan mo pa ng usap-usapin yung ibang tao at may mga nadadamay pa. Ako, nagpapakatotoo lang ako real talk lang ako mga kabady. Ayaw ko kasi sumabay, ayaw ko kasi sakyan yung mga pakulo nila na pwede naman diretsahin yung usapan pero ang dami pang pasikot-sikot, ang dami pang paligoy-ligoy na kung saan may tendency pa na may mga madadamay pang inosenteng tao dito. Di ko lang alam sa inyo mga kabady kasi yan yung opinion ko eh. Pero continue tayo mga kabady. Ito ay, totoo. Hindi ito chismis. Iba kasi yung chismis eh. Saka, kung totoo man yun, diba? Nasa ano na yun kung magalit kayo, hindi. Para sa akin, dati galit ako sa kanila, pero ngayon hindi na ako galit kasi parehas ko na silang Kasi kinikilig kami eh. Okay, kung yan yung point ninyo na dati galit kayo, ngayon suportado nyo sila, choice nyo naman yan eh, diretso nyo naman yan. Bawat isa naman sa atin mga kabady, may mga emotion, may mga sarili tayong opinion din sa bawat isa. So kung ano man yung opinion ninyo dyan na hindi na kayo galit dahil sa kilig na yan, choice nyo yan. At kung ano man sana yung yung maging opinion at reaction namin, ang pinakamaayos na lang dyan, yung respetuhin na lang yung bawat side, kung ano man yung maging opinion nyo, ano man yung magiging saloobin ninyo, at kung ano maging saloobin ng mga ibang tao, respetuhin na lang, para na hindi na lalong magkakagulo. Di ba mga kabady? Kasi kinikilig kami eh. Kahit naman siguro kayo, kung kayo makakita, Diyos ko, na makalimutan nyo na galit pala kami dito. Nako, mamaya magkipagkwentuhan kami sa Pag galit, hayaan mo na sila. Kaya nga, Jonatek, shout out po. Berador, mahina. Hindi ka sumama sa akin kahapon ay, tagal nyo ay. So, yun nga mga kabady, no? Sila ay ganyan. Yan yung naging reaction nila. Kinilig, nawala yung galit nila. Although, kahit sino lang din naman sa atin, may mga changes din sa emotion. Lalo na't nasa social media or personal Mamaya, nila Berador, nakikita. masama ka. Ma-upload tayong video. Berador, ang dakilang chismoso. Ilabas ang dakilang chismoso. Natalo ko ito si Kuya Berador. Akala ko ay saan? Sige. Yun. Kasi i-check po namin, kasi may pinapatrabaho po sa amin, i-check namin kung matatapos ba dun sa target na date. Kasi gagamitin yung simbahan. Ang gamitin po yung simbahan, kaya dapat magiging okay. Pero
Hello po, Ma'am Jenmar, members po ng aking... Ano yun? It's me, Darlene. Shoutout po. Uy, wag niyo po. Pero basta, fake news ka daw. Kaya nga, fake news daw ako. Giyatay man mo eh. Masaya yun, Sir Erwin. Gets na namin, Erwin, mga sinasabi mo at naniniwala naman kami sa'yo na hindi ka gagawa ng kwento. Kaya nanahimik man ako. Bakit ako gagawa ng kwento sa kanina? Yung matagal akong hindi baka sabihin kasi ng iba, para lang yan, kasi tahimik na kasi, Erwin. Tahimik na ang buhay ko, saka may kita naman ako kahit tahimik ang buhay ko. Saka, hindi pa ako masyadong stress. Laki ng katawan ko, puti pa ng kinikilig ko. Feeling ko, Sir Roel yan. Ha? Feeling ko, Sir Shell at Roel yan. Pwede? Diba may ano pa, may plot twist pa siya eh. May plot twist pa siya eh. May nag-comment na si Roel or si Rachel. Pero ang layo naman pagdating kay Rachel, katulad ng sinabi niya kagabi sa live niya, na wag na ninyong i-bash yung isa doon, mag-focus na lang kayo kay Iking, tsaka kay Lupin. So, sino lang naman yung nakadikit sa issue? Hindi naman nakadikit sa Rachel sa kung anong issue ngayon ng Kalingap versus Antay, di ba? Ang dami kasing plot twist nila, ang dami kasi nilang mga ang dami kasi nilang pasikot-sikot. Parang alam mo, parang ginagawa nilang tanga yung mga tao na nanonood at nakasubaybay, lalong-lalo na yung mga taga-suporta at nagsusuporta sa Kalingap. Ginagawa nilang tanga to eh. Sa totoo lang, ako diretso akong tao. Bahala kayo, magalit kayo sa mga nabibitawan kong salita dito. Pero ako, nagpapakatotoo lang. Diretso akong tao, prangka ako. Ayoko kasi yung hawak mo na yung katotohanan. Bakit ka palilihis? Para lang pahabain mo pa yung usapan at gagawin mo pang hula-hulaan yung ganitong sitwasyon. Lalo na't personal na usapin dito. Hindi na kailangan pa ipaligoy-ligoy ito. Wala tayo sa peryahan para ipalaro pa to sa ruleta o ipasakay mo pa to sa Ferris wheel eh. Wala man dito ngayon si R. Nasa man, Mindanao man kayo talaga. Sino nakapanood sa live kagabi ni Kuya Bal? Ano sabi ni Kuya? Pagkatapos niyo akong itulbo, hingi kayo ng sorry? Ayun. Ulitin natin mga kabady, sabi niya ha? Mindanao man kayo talaga. Sino nakapanood sa live kagabi ni Kuya Bal? Ano sabi ni Kuya? Pagkatapos niyo akong itulbo, hingi kayo ng sorry? Nagets yun na. So ibig sabihin, wala nang iba, kundi ang pamilyang Batalero. Ako, diretsahan ko na, pangalanan ko na ha. Pamilyang Batalero. Sino ba naman yung nagpatulfo kay Kuya Bal, di ba? Pamilyang Batalero lang naman, tsaka si Pujiko. O ngayon, ang dami niyo pang paligoy-ligoy na kung saan, kayo din naman yung nagbibigay ng clue para tumbukin kung sino yung mga tao. Continue tayo mga kabady. Nagets yun na kung sino. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, nagets nyo na kung sino. At tila, huwag ka maingay. Gets na. Kasi nga, wala namang ibang nagpatulfo kay Kuya Bal eh. Si Pujiko lang naman tsaka pamilya niya. Bakit nyo pa itatago yan? Bakit nyo pa ilihis pa yung usapin sa ganyan? Na ikaw na mismo, Erwin, ikaw na mismo yung nadudula sa sariling bibig mo. Nagets nyo na kung sino? Ang buntis. Yung buntis. Wala mang buntis. Yung aso namin, nanganak na. Yan yung mahirap dyan. Yung buntis. May tayo dyan mamaya mga kabady. May mga opinion at reaction tayo dyan mamaya about sa buntis na itong usapin. Kasi parang naglaho na yung usaping buntis ng mga nakaraang linggo eh. Bumalik na naman yung usapin na itong about sa buntis dahil din sa live ni Erwin kagabi. Dalawa po. Yan ko sa konti. Sino mga nakapanood? Ngayon, ang tanong ko, hindi nyo ba ipagtugma-tugma yung mga isyo, yung mga nangyayari? Hindi nyo ba maipagtugma-tugma? Tugmang-tugma na? Ako sana si Sir Olives, tayo. Pero si Kuya, nasaktan talaga si Kuya. Yes. Talagang nasaktan ng sobra si Kuya Val. Kaya nga yan yung dyan eh. Sa point of view ko lang ha. Katulad ng sinasabi nyo, batay sa opinion ko, kung talagang makakalingap kayo at totoo yung pakikiisa ninyo sa Kalingap at kayo mismo ang nagsasabi na hindi nyo pa nakita yung sweetness ng dalawa in actual, galit kayo sa babae. Dahil lang sa sweetness nila sa tabing kalsada, nabura yung galit na yun. Kundi nang ibabaw yung kilig ninyo. Pero hindi nyo inisip kung ano yung naging kalagayan ni Kuya Val nung panahon na pinatulfo na hanggang ngayon bit-bit niya yung sakit. Importante sa inyo yung kilig-kilig lang sa ilang minuto, sa ilang oras, pero hindi nyo iniisip yung dinadala
ng founder at ama ng Kalingap kung gaano kasakit at gaano kahirap sa kanya yun, lalo na't kasal ng anak niya. Kung totoong makakalingap kayo, mas isipin nyo yung pakiramdam ng naging pakiramdam ng ama ng Kalingap at bilang head founder dyan ng Kalingap sa ginawa ng tao na yon bago kayo makilig-kilig ngayon. So wala yung concern nyo, wala yung malasakit nyo sa ama ng Kalingap. Kasi mas nangingibabaw sa inyo yung kilig eh. Na kahit kayo mismo kitang-kita nyo kung paano bastusin, kung paano insultuhin, kung paano balahurain yung tao na nakatulong sa kanila na kung saan. Dahil lang sa saglit na kilig, burado na kaagad yun. Sa inyo mga kabady, ano magiging opinion nyo? Sige nga. Sa simpleng nakitang pakilig lang, burado agad yung galit, set aside na agad yung maramdaman ng pinaglalaban nyo at kung saan kayo ngayon. Opinion ko lang yan mga kabady ha. Nasaktan si kuya and hindi ko alam kung paano pero time is darating din yung time. Time is coming. Uy, palike-like muna dyan para kayong mga puro kayo pang hindi, kung matuloy yung nila, di after 6 months, kasi 6 months daw yung magpapaano na sila kasi dapat mag-abot ng 2 taon. So, 2 taon na ba? Tapos yung simbahan, hindi pa tapos pinturahan. Kaya sabi ko, kaya pala tinatrabaho ni Dr. L ay, may gagawin pala. Kayo talaga, hindi nyo kasi pinagsishare sa amin yung mga yung mga plano nyo. Kaya kami ay, hindi namin maintindihan kung paano. Kaya mamaya, maintindihan nyo na lahat. Kasi, so parang ibig sabihin nito, si Dr. Love may idea na kaya kung bakit pinapaayos yung simbahan? Parang isa lang yung pananaw ko mga kabady. Lahat ng pangyayari ba na ito scripted? Na kung saan si Erwin TV mismo ang nagsabi na si Dr. Love may alam pala sa ganito. Hindi sila naabisuhan kaya nagulat siya sa kung ano nakita niya, ibinulgar na agad dito sa social media. So ibig sabihin, may pag-uusap sa likod ng kamera na kung saan sa harap ng kamera nag-aaway sila. Na kung saan yung mga reaktor at yung mga supporter na tagahanga nila todo pagtanggol at kung saan nagtatanggol, for example, nagtatanggol ako sa Kalingap, may mga antay na hindi gusto yung mga opinion at reaction mo, basta-basta ka na lang nila babatuhin ng hindi magandang salita below the belt, kami namang mga reaktor, todo kami suporta, todo kami pagtanggol sa kanila, tinatanggap yung mga masasakit na salita alang-alang sa kanila para lang maipagtanggol sila. Pero ano pala yung nagiging ninyo dyan? Scripted lang ba lahat? Ginagawa nyo lang bang tanga yung mga taong sumusuporta at tumatanggol sa inyo? Kahit na wala namang pasahod talaga? Hindi ko alam mga kabady. Ito kasi yung lumalabas sa bunganga ni Erwin TV. Na parang ang dating dito, may alam si Dr. Love at may plano na pala sila sa simbahan. Hindi sila naabisuhan kaya kung ano yung nakita niya kahapon sa tabi ng kalsada, na broadcast agad dito. Sa palagay nyo mga kabady, something fishy mga kabady. maintindihan nyo na lahat. Kasi, ano daw? This is the time will hell every day. This time is the ultimate truth teller. Kaya nga. Pero, sa totoo lang guys, sobrang kinilig kami. Maniwala kayo. Si ano man talaga, yung mga ibang nakakita, galit yung kay V. Pero kung nakita... Nadulas siya. Ang dami niya pang pasikot-sikot na kayo mismo dyan, napapahamak sa mga bibig nyo. Ulitin natin mga kabady. Sobrang kinilig kami. Maniwala kayo. Si ano man talaga, yung mga ibang nakakita, galit yung kay V. Pero nung nakita... Narinig nyo? Narinig yung mga kabady? Yung mga nakakita, sobrang galit naman talaga kay V. Sinong V? Tapos i-plot twist nyo kanina about kay Rachel. Tapos ngayon, madudulas ka sa letter V. Sino ba yung V? Di ba si Beyonce lang naman? At sino ang nagpapatulfo kay Kuya Val? Pamilyang batalero lang naman. Nakita? Nag-ads pa mga kabady. Siya mismo yung nagpapagulo sa usapin na kung ano yung alam niya, pero siya din mismo yung nagpapahuli sa sarili niyang bibig. Pakinggan niyo mga kabady. Pero nung
nakita, hindi. Vilma Santos, paniwala kayo. Si ano man talaga, yung mga ibang nakakita, galit yun kay V. Pero nung nakita, hindi. Vilma Santos nga. Di ba? Di ba? Nahuhuli sila sa sarili din nilang bibig. Dami pang pasikot-sikot, ang dami pang paligoy-ligoy, ang dami pang haka-haka na kung saan yung mga nag-iisip, hindi nakatulog. Yung iba, sa sobrang pag-iisip, dinadrop name yung pangalan ng ibang mga angels na hindi naman involved dito na kung saan nadadamay sila sa usapin. Beste talaga itong bunganga ko. Basta na naman itong magsigihan ka. Sige man itong na ano. Ayaw ko na mag-live eh. Sabi ko kayo, ayaw ko mag-live, mag-update sa ganito. Kaya yung bunganga ko, basta na dumidiretso. Hindi kasi ako sinungaling guys sa tao. Gaga talaga. So siya mismo ang nagsabi na hindi siya sinungaling na tao kaya nadudulas na siya. Pero mga kabady, balik tayo doon sa usapin na buntis, doon sa live niya kagabi. Wala pa naman siyang inilantad or ipinalabas na patunay na totoo talagang nakita niya about si Edo tsaka si Beyonce. Pangalanan na natin, wag na tayo paligoy-ligoy. Kasi yan naman yung pinupoint of view niya eh. Doon naman talaga pupunta eh. Bakit pa natin ilihis pa yung usapin, di ba? Para pag-usapan pa. Kung yung sinasabi niya na totoo at hindi chismis, yung sinasabi niya na nakita niya si Edo tsaka si Fujiko sa tabi ng kalsada, pwede pang mapaniwalaan yun kahit wala pa siyang inilalabas na video or picture na kung saan pwedeng ipakita niya na totoo. Pero, ang sinasabi niya kahapon sa live niya about buntis, na buntis yung babae dahil tinatrabaho ng lalaki para magkaayos sila, parang malabo. Parang, hindi mga kabady. Ako, sasabihin ko lang ito batay sa kung ano yung pag-analyze ko, kung paano ko mabibigyan ng opinion at reaction ito batay sa personal kong nakikita. Kasi mahirap kasi katulad niyan, Kalingap yung nagpahayag niyan na nakikipag-react din ako sa Kalingap, pinagtatanggol ko sila, is basta-basta agad maniniwala. Hindi ganoon eh. Kumuha tayo ng basihan, no, mga kabady. Sa pag-live ni Fujiko 6 days ago or 7 days ago, at yung upload niya na 13 days ago na kung saan latest yun na kung saan na pumunta si Lupin doon para binigyan ng mga appliances. Sa usapin na buntis, parang ang hirap paniwalaan. Alam nyo kasi mga kabady, doon tayo magbatay sa 13 days ago niyang vlog na kung saan binigyan siya at nag-unboxing sila ng mga kapatid niya ng mga items na binigay ni Lupin. So kung totoong buntis talaga si Beyonce, ilang buwan na ang nakalipas, di ba? Dapat 3 to 4 months na. Kapag buntis ang babae, batay sa obserbasyon ko mga kabali, kasi may mga kapatid din akong nabubuntis nung nasa Pilipinas ako, malalaman mo talaga yung hubog ng katawan, nagbabago talaga, lalong-lalo na sa hinaharap, di ba? Sa dibdib nila, nagbabago yung ano tawag dito? Yung size niya, kung baga. So ito kasi, tingnan nyo mga kabady dito tayo magbase sa 13 days ago niya na kung saan unboxing sila ng pamilya niya. Dito mo makikita yung basihan eh. Kaya mahirap maniwala na buntis talaga siya. Tingnan nyo yung hubog ng katawan niya. Wala kang makikita na umumbok sa may puson niya or nagbago sa hugis ng katawan niya. Wala eh. At saka kung totoong buntis siya, dapat mga 3 to 4 months, halata na yan sa puson niya na umuumbok na. Pati yung hugis ng katawan niya umiiba, pero ito kasi wala eh. Walang pagbabago. Tingnan mo yung katawan niya oh. Wala. Flat na flat yung tiyan niya. Mga 1.5 months pa lang sa pagkakaalam ko kapag buntis ang babae, doon na 1 month ba mga kabady? Hindi ko kasi alam kung ano yung changes ng katawan pag mabuntis ka kasi hindi naman ako nakaranas mabuntis eh. Yan ba yung 1 month or 1.5? Makikita mo na yung hubog ng katawan kung nagbago ba para masabi mong buntis yung tao. 'Di ba? Tsaka 3 to 4 months na ang nakalipas eh. Kung buntis yan, hindi imposible na hindi yan lolobo. Pero wala naman eh. Base lang sa nakita ko at sa pag-obserba ko mga kabady, parang malabo na paniwalaan yung usap-usapin na buntis yung babae. Malabo siya. At punta tayo dito sa lalaki, no? Kay Edo.
Alam niyo mga kabady, ako, alam ko makakalingap si Edu. Pinsan niya ni Rab, pamangkin ni Kuya Val yan. Ako kung ano man yung mabitaway kong salita dito about kay Edu, yan yung aking opinion at pag-analisa about sa kanya. Magalit man kayo kung magalit sa akin, ako nagpapakatotoo lang. I-unsubscribe nyo man ako dahil man sa kung ano mabitawan ko kay Edu. Nasa inyo na po yan. Labas na po ako dyan kung ano man yung maging desisyon nyo sa kung ano yung maririnig nyo sa akin. Ang importante sa akin, ako yung nagpapakatotoo lang. No, ang dito kasi mga kabady, ang point ko dito kasi, kaya ko nasabi na red flag sa akin sa Edu. Sa likod ng ganong pangyayari, na pinatulfo si Kuya Val, at kung ano-anong pinagagawa ng pamilyang Batalero sa tiyuhin niya, sa pinsan niya, napansin nyo ba mga kabady? Yung naging thumbnail niya nung nakaraang araw, 5 days ago, yung thumbnail niya is nakasa Hong Kong silang dalawa na binlurred niya lang yung mukha ni Beyonce. At, ang caption niya, tama na po guys at mag-iingat sa mga taong nakapaligid sa'yo. Alam niyo kung bakit ko nasabi nga na red flag to? Ito kasi mga kabady. Napansin niyo ba sa tagal na niyang content creator dito, sa tagal na niyang vlogger dito, ang daming mga issue, ang daming mga problema na binabato sa kanya, may mga involved na ng mga tao, may mga nai-involved na ng mga sponsor niya, pero tikim yung, tahimik lang siya. Tikom ang bibig niya. Samantala ito sa nangyayari kay Beyonce at sa kadugo niya. Naipakita niya pa na parang may pinapahiwatig siya na tigilan na sa pangbabash si Beyonce at ang pamilya. Kaya ko nasasabing red flag. Kasi, sa tagal-tagal ko din nakasubaybay sa kanya, ang daming mga tao na bumabati ko sa kanya, may mga tao na nadadamay niya, lalo na yung mga sponsor niyang mga matatanda, mga below the belt na yung binabato, nadadamay na yung matatanda, pero tikom ang bibig niya. Sponsor niya yun na kung saan malaki-laki din yung napahalaga na nakuha niya doon sa mga tao na yon. Samantala ito sa babae na to, dahil sa pangbabash, dahil din sa ginagawa ng pamilya na yan, sa pamilyang Matubang, parang pinapahiwatig niya pa. Natigilan na sa pangbabash yung babae. Samantala dito sa pinsan tsaka sa tiyuhin niya, wala siyang ikakabuka ng bibig niya para lang maprotektahan at maipaglaban din yung pamilya niya. Kaya ako nasasabing red flag yan mga kabady, sa totoo lang. Pero kung sa totoo man, balik tayo dito kay Erwin TV, kung sa totoo man, na nakita niya talaga, na nagkita yung dalawa, sa palagay ko, yan ay kinakausap lang ni Edu para mapigilan niya na magkakaso yung tiyuhin niya at si Kalinga Prab. Parang gusto yung gusto niyang gawin kasi yung nangingibabaw sa kanya, yung pinagsamahan nila. Yan yung pinapahalagahan ni Edu At siguro, nahulog na din siguro sa babae din. Ito kasi mahirap maghaka-haka tayo mga kabady na sila lang yung makakasagot na sila din mismo yung nagpapakita ng motibo kung paano tayo maghaka-haka, sila din nagpapakita ng motibo para, iwan ko ang gulo nila mga kabady. Sa totoo lang, pero sa palagay ko lang talaga, kaya nakipagkita si Edu at ganyan na siguro kinakausap niya na humingi na lang ng pasensya sa tiyuhin nila para hindi makasuhan at talagang nangingibabaw sa kanya yung pinagsamahan. So di ko lang alam mga kabady. Abangan na lang natin sa susunod na yugto ng mga kabanata nila nito na magulo sila. So hanggang dito na lang muna mga kabady, ang ating reaksyon at sa sulok man kayo ng mundo, mag-ingat kayo at pasensya na po sa ulitin sa kaka-Edwin ko na Erwin nga ni. So yun, hanggang dito na lang mga kabady. Ingat, salamat at God bless. To God be the glory sa ating lahat.